Hi, 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 hi! Sa lahat po ng tumatangkilik ngayon sa Comics on YouTube, salamat po ng marami sa iyo at sa lahat ng mga tagapanood. Everybody's welcome to my YouTube channel, especially sa mga naunang nagsipag-open na ng kanilang Facebook at handa ng makinig sa tampok nating istorya ng pag-ibig. Ngayong araw na ito ay malugod kong ilalarawan ang kasaysayan ng pag-ibig ng isa sa ating mga tagapanood ng ating YouTube channel. Nagpakilala lamang sa palayo na Jonas. Ating alamin kung kaninong kasaysayan ba ang nais niyang bigyan daan at isalarawan sa palatuntunan ito. Panoorin at pakinggan ang naiiba at kapanapanabik niyang istorya dito sa Comics on YouTube. Atin nagsimula na subaybayan sa kabuuan ang kasaysayang nais niyang ibahagi sa ating mga taga-subaybay. Kuya Larry, magandang araw sa iyo. Tawagin mo na lamang ako sa palayo na Jonas. Taga Mandaluyong ako and currently working as a call center agent. Ngunit hindi ang aking love story ang ikukwento ko, kundi sa halip ay ang love story ng aking sariling nanay. Actually, humingi po ako ng permiso sa nanay ko to write her true-to-life love story. Ang pangalan po ni nanay ay Georgina. Samantalang ang tatay ko na mula sa mayamang pamilya ay nagngangalang Rolando. Kuya, hindi naging maayos ang buhay namin ng nanay ko sa piling ni Tatay Rolando, bagaman galing ito sa nakaririwasang pamilya. Gusto kong simulan ang kwentong ito tulad ng pagkakakwento ni nanay sa akin. Sinabi ni nanay na nagkakilala sila noon ni tatay sa isang class na restaurant sa Quezon City kung saan ay nagtatrabaho si nanay bilang isang waitress o servidora. Siyempre naman may sexy body si nanay. Bukod pa sa may maganda itong hugis ng muka. Kaya naman maraming mga customers sa restaurant ang nagpapalipad hangin sa kanya at isa sa kanila ay mismong si tatay. Mabulaklak kung mangusap ang tatay ko, kaya naman hindi katakataka na mabibihag niya si nanay at suklian naman ni nanay ng pagmamahal ang ipinakikitang kabutihang loob noon sa kanya ni tatay. Isang magalang, maalalahanin at mabait ang ipinakita ni tatay kay nanay nung una na may pariga-regalo pa. Ngunit hindi pala siya ganito sa tunay na buhay. Nang magkabutihan at eventually ay ipakasal sila ng mga magulang ni tatay sa isang malaking event place, ay unti-unting lumabas ang magaspang na ugali ni tatay. Naging palaasa lang si tatay sa tulong na isinusuporta ng kanyang mga magulang sa pangangailangan nila ni nanay. Naging mabarkada si tatay, lasenggo at matinding manakit ng pisikal kay nanay sa mga pagkakataon na pag-uwi niya sa bahay. Opo, kuya. Humantong sa madalas na pagkakataon, ay pinagbubuhatan ni tatay ng kamay si nanay. Lalo na kung hindi siya mapagbigyan sa maraming bagay, kasama na ang pagsisiping sa tuwing ito ay umuwing lasing. Kwento ni nanay sa akin, tunay ngang hindi mo makikilala ang isang tao malibang makasama mo ito sa isang bahay. Sinabi ni nanay na binalak pa nga niya itong hiwalayan. Subalit nang malaman niyang siya'y buntis sa akin ay nagpasya si nanay na magtiis na lamang sa poder at piling ni tatay. Ayaw po kasi ni nanay na lumaki ako na walang makakagis ng tatay.
Nangako naman po si tatay noon na magbabago dahil sa magiging isa na siyang ama ng pamilya. May 9 na buwan na nagpakatino si tatay. Abay, alagang-alaga daw siya nito sa panahon na kanyang pagdadalang tao. At inakala nga ni nanay na isang blessed child ako dahil sa ipinakitang pagbabago ni tatay. Alam mo kuya, naging healthy baby ako. Ngunit matapos na may panganak, ay naghinala daw si tatay na anak ako sa ibang lalaki ni nanay. Ewan daw ba ni nanay kung saang lupalop na balita ito nasagap at papaano ito naisip ni tatay. Mula noon ay bumalik ang magaspang na ugali ni tatay at naging mabigat ang kamay nito sa pananakit kay nanay, lalo na kapag ito ay umuwi ng nakainom ng alak. Muling babalik si tatay sa pakikipag-jamming nito sa mga dati nitong masamang barkada. At madalas kaysa hindi ay umuwi ito ng pasuray-suray at kung magsalita ay garalgal at pautal-utal. Pero lahat ng pagiging martir at pagtitiis ni nanay ay nagwakas ng isang araw daw. Ay pati ako na kanilang sariling anak ay ambang sakta ni tatay. Mainit po kasi ang ulo ni tatay nang umuwi ito sa bahay bunga ng pagkatalo nito sa sugal. Nang dumating sa bahay at maghanap ng pagkain, ay walang anumang nakitang masarap na pagkain sa komedor. Sa gutom marahil ay ako ang napagbalingan at galit na hinahanap si nanay. At nang hindi ako kumibo ay akma sana akong sasaktan ni tatay nang biglang dumating si nanay, hawak ang isang putol na kahoy. At hindi na nakapagtimpi pang hinarap at labanan nito si tatay. Alam mo, napatigil si tatay dahil yun daw ang unang beses niyang nakita kung papaano nagalit si nanay na nanlilisik ang mata at itulak si tatay palabas ng bahay. Nang mahimasmasan ay masising kinausap ni nanay si tatay at sinabing kinamumuhian niya ito at hindi na nito kayang makisama pa kay tatay. Mahaba at maraming taon din ang lumipas na hindi pinayagan ni nanay na makatuntong ng bahay si tatay. Hanggang sa ako ay magdalaga, ay nasaksihan ko kung papaano naging matigas ang loob ni nanay at iginapang ako sa hirap ng pagpapaaral nang hindi man lamang umasa ng anumang tulong sa aking tatay at sa kanyang mayamang biyanan na mga lolo at lola ko. Sa labis na pambubugbog kasi noon ni nanay o ni tatay kay nanay, sa tuwing umuwi ito ng nakakainom, ay tila tumigas na parang bato ang puso ni nanay upang hindi nabigyan ng pagkakataon pa na magsama silang muli bilang dating mag-asawa. Hindi ko po naman masisisi at mahanapan ng dahilan si nanay para patawarin nito si tatay dahil sa nakita niyang pagkakalulong ni tatay, hindi lamang sa paglalasing, kundi pati sa madalas nitong pagsusugal. Maganda naman ang sinabi sa akin ni nanay na huwag kong patulan at kapuutan din na tulad niya si tatay dahil sa pagbali-balik na rin man daw ang mundo, ay siya pa rin ang tunay kong ama o tatay na naging daan upang ako ay iluwal niya sa mundong ibabaw. Sa kasalukuyan po kuya, ay wala naman po kaming nabalitaan ni nanay kay tatay na nag-asawa na ito o may ibinabahay sa tinutuluyan nitong apartment. 2 balyo lamang ang layo mula sa aming inuuwiang bahay sa kabilang barangay. Sinabihan po ako ni nanay na umiwas akong lapastanganin o sisihin ng gusto si tatay sa hindi mainam na pagtrato nito sa amin noong nagsasama pa sila ni nanay bilang mag-asawa. Sa mga aktwasyon na nakikita ko ngayon kay nanay ay tila hindi pa rin naman niya ipinipinid ang pinto ng puso nito sa muling pakikipagkasundo kay tatay. Marahil ay ang gusto lamang ni nanay
ay ang makita na totoong nagsisisi na si tatay at mangakong magpapakita ito ng pagtino mula sa dati nitong magaspang na pag-uugali at pag-iwas sa mga bisyo nito. Umaasa po naman ako na may chance na magbago pa si tatay dahil sa 3 beses ng pagpapakita nito sa bahay upang kumustahin kaming dalawa ni nanay matapos ang may 18 taon na nilang paghihiwalay. Sa nakita po kasi namin ni nanay kay tatay ay may mainam na pagbabago ito sa estilo ngayon ng kanyang buhay. Ang balita po kasi namin ngayon ni nanay kay tatay ay nagpa-convert na ito bilang miyembro ng isang respetadong relihiyon at malaki na ang ipinagbago ng pag-uugali dito sa pulnoon. Sana nga po ay tuluyan ng makapagbagong buhay si tatay at mabuo na ang aming pamilya na aking pinakaasam-asam at madalas na ipinalangin sa may kapal. Iba po talaga ang ipinagbago sa ugali ng isang tao sa pagkakataong siya ay mapalapit at kumilala sa Panginoon. Sana nga po ay tuloy-tuloy nang makapagbagong buhay si tatay at baka sakali ay sumama na din kami sa napili nitong relihiyon. Hayaan niyo po Kuya Larry na sakaling muling magkabutihan si nanay at si tatay ay ako ang unang gagawa ng istorya at magbabalita sa inyo ng tungkol dito. Alam niyo po ako at ang nanay ko na si Georgina ay fanatic supporters ninyo. Hindi lamang sa programa sa radyo, kundi maging sa YouTube channel ninyo. Ako po ang inyong masugid na taga-subaybay, Jonas ng Mandaluyong City. Well, that's it. Hoping na nag-enjoy ang marami sa pakikinig at panonood sa inilahad kong kwento ng pag-ibig sa inyo ngayon. Nakatatangi din naman ang emosyon, di ba po? At marami talaga ang nakarelate sa kwento. Ang bawat isang nilalang, talos kung may kakaiba din namang kwento ng buhay pag-ibig. Malugod kong inanyayahan ng lahat na padala niyo dito sa Comics on YouTube ang natatangi ninyong kasaysayan. Pangako ko naman na bawat isang kasaysayang padala niyo sa akin ay mabigyan ng daan para mabasa at maitampok natin ng malinaw at makapag-iwan ng leksyon sa mga pusong nagmamahal. Shoutout sa mga regular na nagbibigay komento sa ating Comics on YouTube. Madam Zenaida San Andres ng Marikina, Madam Clarita Salamat Aguilar ng Navotas, at Corazon Lamanero na nasa abroad. Shoutout din po kay Madam Zenaida Gonzalez at maging kay Jane Ibora. Until our next video, ito po naman ang inyong love storyteller on Comics on YouTube, Larry Damian po. At please naman, kung naibigan ninyo ang kwento, i-like nyo po at i-share din naman po ito sa iba at mag-iwan din po kayo ng komento tungkol sa kwento na inyong napakinggan. Again, maraming salamat po.